Kape muna ako bago tayo magsimula at mahaba-haba at tayo sasabihin. Anyway, lahat tayo pinanganak sa mundong kung may purpose. Kumbaga, kahit gaano ka man ka-ordinaryo, kung ano mo ginagawa mo ngayon, kaya ka lang nagiging ganyan kasi decision mo. Hindi decision ng magulang mo, hindi decision ng panahon. Ikaw may gusto niyan. I'll be honest with you. Ang sakit ng buong katawan ko. Ilang araw na kaming nagsushoot, ang dami ko pang ginagawa. This is one of the most busiest day namin kasi mag-anniversary kami. But end of the day, nandito pa rin po ako sa harap ng nagsasalita. Kung mapapasa ko lang sa inyo ang nararamdaman ko, I really doubt kung kaya nyo pang gawin pang ginagawa ko. But for me, yun ang pinaka, sabi ko, lahat na nangyari is a purpose eh. Kumbaga, nagkataong ganit pa episode namin, nasakto pang may trangkaso na ako, sakit pa ng buong katawan ko. Pero sabi ko, the show must go on eh. Kaya, a question is how bad you want to be successful sa buhay. Kasi, sabi ko nga kanina habang nag-CR ko, kaya mo bang maging masaya habang umiiyak? Kasi if you don't love what you do, you will never be successful in life. Kaya for me, you just learn to love what you're doing. Mahalin mong madapa, mahalin mong fail, mahalin mong masaktan, mahalin mong makuyat, mahalin mo sarili mo. Kasi if hindi mo siya mamahalin, it will be, you will never get what you want. And balik muna tayo ng konti. Nung college ko, doon ako nag-start. Ginibap ko lahat hanggang kumikita na ulit ako ng malaking pera. Pinagsasabi ko pa ng pag-aaral ko. And pagdulo, to cut the story short, graduating po ako ng college. Doon ko na nakita ang networking. Nung nakita ko ang networking, sobrang 180 degree shifting ako doon. Kasi totoo, ayaw ko rin talaga ng networking dati. Negative ako sa networking kasi nga, pyramiding siya, scam siya. Yun ang lagi ko naririnig. But after I realized gaano kaganda ang networking, doon ko siya pinaloy. And doon ulit ako nag-start na nung college ko, minsan wala akong exam na hindi ko ina-attendan. Lagi kong ina-attendan kasi ang hirap mag-special exam kasi wala kang makopyahan. Kaya ang ginawa ko, nung first time ko mag-networking na, graduating ako na ng kolehiyo, kasi lagi na ako nag-special exam. Sabi ko nga, kung nakita ko ang networking, siguro it's either, second year college, I think hindi na siguro ako nakagraduate ng kolehiyo kasi nakita ko talaga what I love eh. Nakita ko ano yung gusto kong gawin. Nakita ko. And after, nag-decide ako mag-networking and true enough, another journey sa buhay ko. Ang dami kong mga ginawa na hindi ako komportable. I'm not that good in talking in front of ibang tao. Hindi ako mahilig magbasa ng libro pero kailangan ko magbasa ng libro. I need to travel almost once a week from Manila to Bicol, Bicol to Manila para lang umattend ng mga trainings. Ang dami kong hinarap na hindi ko rin gusto. If I have a choice, hindi ko rin siya gagawin eh. Kaya lang, pag hindi ko siya ginawa, hindi ko naman narating ko. Kaya namili na lang ako sa dalawa. Ano ba gusto ko? Marating ko narating ko or hindi ko marating? Yun lang naman choice ko. Gusto kong marating yung narating ko. Kaya ginawa ko lahat ng kailangan kong gawin. And after, kumbaga, siguro kung isa-sum up ko sa lahat, sobra siyang sulit. Why? Just imagine, at my age, nasa 30 plus na ako, nakapunta na ako siguro around 50 to 80 countries na napuntahan ko. Pag may mga bagay akong gusto, bibiling ko na lang. Hindi ko na pinag-iisipan. Right now, pag gusto ko mamasyal, madaling magyaya ng kasama kasi sinong gustong sumama? Dati mahirap magyaya kasi mag-aambagan pa kayo, mag-ipaplano pa kayo. Ngayon sa akin, tara saan nyo gusto. Kaya sabi ko, sobrang worth it guys. Ayokong bigyan kayo parang sugar coating na talk na madali maging successful. Hindi, didiretso na kita. Marami ka talagang dadaanan, pero isa lang ang dulong alam ko, it will be very worth it. Kasi doon lalabas totoong galing mo, doon lalabas lahat ng talent mo. Hindi masasabing magaling ka ako, ang lahat ng nakalaban mo is mahihina eh. Parang suntukan, binugbog mo, 10 elementary, college ka, may dating ba? Di ba wala naman? Kaya for me guys, just always remember this. Pinanganak ka sa mundong kong magaling. Kumbaga sa biruan na lang ng konti, gaano karaming million of sperm cells ang tinalo mo para lang lumabas ka sa mundo. So you're very, very good. Kaya para po sa akin guys, continue believing in yourself. Kung nadadown ka man ngayon, okay lang yan. Kung napapanood mo tong video ko ngayon, isa lang ibig sabihin, it is a good sign. Sabi, maraming tatanong sa akin, anong magandang sign para malaman namin na malapit na kami sa success? Simple lang, pag gusto mo nang mag-quit, tapos gusto mo na mag-quit, dinudugtungan ka pa ng saan ka, pero bang motivation sa labas na talaga mag-quit ka na, tigilan mo na yan, o offeran ka pa ng, it's either biglang job, bigyan kang pera ng magulang mo, lalo kang ilala, yun ang pinakamalapit. Ibig sabihin,
the moment mas gulong-gulo ka na sa buhay mo, the moment mas hindi mo na alam kung kailan ka down na down sa kapa, parang nagsulputan yung mga tokso na, kung tama, wag ka na dyan, wag mo nang gawin yan, ito gawin natin, ito. Mas lalo mong ituloy ginagawa mo kasi mas malapit ka doon. Guys, tandaan mo, parang sa running lang yan, sa marathon. Saan ba mas nakakapagod? Sa umpisa sa dulo nandun yung gustong-gusto mo na mag-quit, gustong-gusto mo nang ibigay sarili mo, gustong-gusto mo nang tumigil kasi lahat nagpapasok sa isip mo, malayo pa pupuntahan mo, kaya mo. But ako na mismo magsasabi, based on my personal statement, personal experiences ko, guys, lahat ng tao na tinuloy-tuloy nila yung pinapaniwala nilang gusto nila, sure 100% nakuha nila yun eh. Kaya para sa akin, guys, sabi nga nila, ako bakit ko ito ginagawa until lang? Kasi nangihinay ako, mainitin ulo ko, I'll be honest with you, mainitin ulo ko at nababatot ako sa mga tao na sobrang magagaling, sobrang talented at hindi nila nilalabas yung totoong galing nila. Doon ako umiinit ang ulo ko kasi lahat tayo were designed to be great. We are designed in this earth to contribute kung anong binigay sa ating talent. Sayangin nyo ba yun? Sabi ko, ang pinakamayaman na lugar, hindi Monaco, hindi France, hindi Italy, hindi Europe, hindi. Ang pinakamayaman is sementeryo. Bakit? Ang daming talent na hindi na ilabas doon. Ang daming skills, ang mga gift na binigay sa bawat taong na namatay na hindi na nailabas. Sabi nga, hindi mo kailangan maghanap. Hindi kailangan ng mundo ng sobrang bilyonar. Ang kailangan ng mundong to, yung mga tao na nabuhay kasi nalaman nila yung purpose nila sa mundong to. Kasi kukunti lang yung taong yun nandito. Kailangan natin dumami. Kaya gumagawa ko ng mga ganitong videos kasi kailangan natin dumami ng gano'n na klaseng tao na ilalabas kung ano, saan ka nabubuhay, na hindi mo kailangan ng alarm clock pag gumising, kung saan nag-love mo ginagawa mo, nagkakaroon ka ng alarm clock. Hindi mo kailangan ng hospital para gumaling pag may sakit ka. The moment ginagawa mo yung bagay na yun, automatic, gumagaling ka, guys. Anongin mo sarili mo, saan ka ba nang gigigil? Saan ka ba nabubuhay? Pag ginawa mo, yun, you will be unstoppable at makikita mo, the moment you decide na gusto mong gawin yung gusto mo, ilalaglag sa lahat ng taong kailangan mo, ilalaglag sa lahat ng information na kailangan mo. Kasi para sa akin, guys, ang sarap mabuhay sa mundong to, the moment ang ginagawa mo, what really makes you alive. Kasi ako na sa daming taong sa daming lugar na puntahan ko, sa daming taong na-meet ko, sobra akong nanghihinayang kung hindi nyo ipaglalaban kung anong gusto nyo. Kaya for me, until now, ginagawa ko to kasi sobrang fulfilling sa akin. Sabi ko nga, eto, diretsyohan tayo. Kung hindi ko ginagawa itong ginagawa ko, I'd rather choose to be mamatay. Kasi parang wala na ang purpose sa mundong to. Kaya doon ka na-realize na ang magpapabuhay sa tao pala pag nalaman purpose mo. Kasi kung hindi ko love ginagawa ko, sa sitwasyon ko ngayon, ang sarap naman magpahinga na muna, di ba? Ang sarap natulog. Pero bakit ginagawa ko to hindi dahil sa napipilitan ako, ginagawa ko to para sa inyo. Para sa inyong mga nanonood na dumadating din ako sa point na masama pakiramdam ko. Dumadating din ako sa point na namimili din ako, gagawin ko ba siya or hindi. But I'd rather to choose to do the things na importante rather than to do the things na gusto ko lang gawin. Kasi magkaiba yun. Kasi for me, para saan pa nabuhay ka sa mundong to kung hindi mo ilalabas yung totoo mong potential. Kaya sa akin, guys, just imagine right now, we're doing this CEO engines and pinagsasabay ko pa yung mga kailangan kong gawin sa network ko. Pero for me, sobra siyang fulfilling. Kaya para sa akin, guys, siguro dito tayo muna magtatapos. Huwag mong limitahan ang sarili mo. And huwag mong hayaan ang ibang tao na bigyan ka ng sariling limitation. Kung meron kang nakita pangarap mo at meron kang naramdaman na kakaiba sa gusto mo at sabi sa'yo ng kaibigan mo, ng magulang mo, wag yan ang gawin mo, wag mo silang pakinggan. Kasi una sa lahat, hindi nga nila nakita at naramdaman yung nararamdaman mo. At pangalawa, kung bakit nila hindi makita at hindi nila maramdaman, kasi hindi nga para sa kanila yun, para sa'yo yun. Kaya ikaw lang talaga dapat ang makakaramdam nun, ikaw lang talaga dapat ang makakaintindi at makakakita nun. Kaya for me, guys, fight for what you love. Hindi man siya magiging madali. Huwag ka mag-alala, marami naman tayong dumaan sa ganyan eh. Nandito naman kaming dumaan sa ganun eh. Pero ang sasabihin lang namin sa'yo, worth it. Worth it yung laban na gagawin mo. It's sobrang worth it na hindi lang pala sarili yung matutulungan mo, kung hindi ang daming ibang tao matutulungan ka dahil sa pinaglaban mo lang talaga kung anong gusto mo. Kaya para sa akin, guys, cheers sa lahat mo ng nangangarap. Cheers sa lahat ng tao
na gusto pa nilang ipaglaban yung gusto nila. Nandito lang po kayo.